Okay. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Paliwanag nila sa mga hindi nakapakinig ng speech niya ngayon. Hindi po ako galit kay Senator Robin. Maghanap po kayo ng binanatan ko si Robin. Ang sinasabi ko po, mali yung endorsement niya ng 3. Kung sa tingin mo tama yun, di paglaban mo. Di ba? Hindi ko po siya hindi ko po siya binabanatan sa ibang pagkakataon. Alam ko po na si Robin Padilla, eto magtapatan tayo alam ko po na si Robin Padilla ay tapat sa mga Duterte. Pero hindi ko po, eto pong pangyayari na to, mali yung diskarte niya. May 10 na. Bigyan mo ng chance yung sarili mo, ipaliwanag mo. May 10 na, tapos 3 i-endorso mo. Ano ibig sabihin nun? Maglalaglag ka ng isa para pumasok yung 3 mong ini-endorse. Oh, yun po yun eh. Wala po akong problema kay Robin. Wala akong problema. Pero pag mali, mali. Mali yung diskarte niya. Dapat siya umamin na mali siya. At maglaglag siya ron sa dinadala niya. Simple lang, anong sabi ni Tatay Digong? Ano sabi ni Tatay Digong? Kung hindi nyo iboboto yung 10 ko, kalimutan nyo na ako. O ano ibig sabihin nun? Dapat, sa lahat ng Duterte supporters, iboto natin yung 10. Kung boboto ka pa ng 3, correct, invalid, sobra. Kung may maniwala kay Robin, katulad nyo, pinagtatanggol nyo si Robin sa 13 in-endorso. Pwede ba yun? 13 bibilugan nyo, di sayang ang boto nyo. Huwag nyo pong pangatwirahan ng pagmali. Ang mali-mali. Ako po, nagkakamali eh. Umaamin ako eh. Akala ko si Chua yung binabanatan eh. Oh, yung pala si Valeriano. Hindi po pwede, porket malapit eh, hindi na pwede magkamali. Si Harry Roque, ilang beses kong binabanatan yan. Mali-mali sinasabi. May time na mali sinasabi niya. Bakit mo paniniwalaan? Meron bang 13? Sige nga, paniwalaan nyo si Robin, 13 iboto nyo. Kung hindi kayo ma-disqualify yung sayang yung boto nyo. Di ba? O, sayang. Okay. Ito po ang bilin po, tumawag po si Tatay Digong. Huwag mo kong kalimutan dito baka mabulok ako dito. Yan po. Ito po ang sabi ni Binay. Alam mo Binay, kaya ka winning ngayon. Para kang si Chis Escudero nung hindi pa bumabanat. Hindi ka pinapansin. Maganda yung palakad yung mga Makati, natutuwa sa inyo dahil maganda kayong magbigay sa tao, yung mga taga Makati. Okay lang kayo, di ba? Kasi hindi naman kayo bibigay. Pero kung ngayong bumabanat ka na kaya BP Sara, nang walang kaabog-abog, hindi ka naman inaano. Nakita na ba si Jojo? Ito po sabi ni Abby Binay, iginiit ni Mayor Abby Binay na hindi pwedeng maantala ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno para lamang iwasang masabihang namumulitika. Aniya, dapat kaagad nang ibigay ang anumang tulong dahil yun ang trabaho ng gobyerno. Ang hirap aniya ng posisyon ng pamahalaan at hindi malaman saan lulugar. Dahil tumulong na nga ito, pinipintasan pa rin. Giit pa ni Binay kung pamumulitika motibo ng programa, yung 20 pesos po dapat sana'y inuna nila ang Mindanao at hindi ang Visayas. Tignan nyo na. Binabanatan na kagad. Binay, paalala ko lang sa'yo. Una, hindi ka naman daw nakikita sa Makati. Kulay lang. Biro lang. Sa kulay lang. Hindi, papaalala ko lang sa Binay. Wala pang binibenta. Magbebenta pa lang kayo.
Ikalawa, anong pinipigil? Ha? Anong maantala? Sino ba pumipigil? Walang pumipigil. In fact, matagal na pong hinihintay ng taong bayan yung 20 pesos. Meron po ba kayo narinig na politiko na pumipigil dyan sa programa na 20 pesos? Walang pumipigil. Wala pong proyekto. Pinagbubulan nyo yung tao. Walang proyekto na 20 pesos. Ang huling narinig yung 20 pesos noong kampanya noong 2022. Ngayon na uli, ngayong kampanya na ng 2025. Ano yan? Tuwing kampanya lang maririnig yung 20 pesos? Kung makapagsalita ka, parang may pumipigil eh. Huwag nyo nang iboto yung mga Binay. Nakakalusot sila, di ba? Dahil hindi bumibira. Ngayon binibira nyo na yung mga Duterte. Hindi na dapat iboto yung... Hindi nga kayo nagpapakita. Biro lang ha. Ito kasi mga to, alam mo, ipe-fake news ka nila eh. Sabihin, fake news ka. Kaya para po maliwanagan, sasabihin nyo, joke lang po, joke. Katulad nung very obvious naman na joke lang yung magpinsan si Claire tsaka si ano, fake news daw. Malala na talaga to si Claire eh. Ibig sabihin, tuwing kampanya lang namin naririnig yung 20 pesos. Tapos sasabihin mo ngayon na dapat hindi maantala. Wala pong pumipigil. Wala po talagang proyekto. Naintindihan nyo? Binolan nyo na yung mga tao. Ngayon, binobolan nyo na naman. Nagsabi lang po ng totoo si BP Sara. Eh kahit naman po may 20 pesos, nagsabi na si Arnold Clavio. 13 million. Yung boto na kung makukuha nyo ron sa Western Visayas. Sabi ni Binay, bakit daw hindi inuna ang Mindanao kung talagang politika? Wala kayong makukuha ang boto sa Mindanao dahil ang Mindanao naranasan nilang magkaroon ng Duterte, naranasan nilang magkaroon na sila ay mapansin ng national government. Ngayon, itsepwera na naman sila. Yung ginawa ninyong in-scratch ninyo, yung Mindanao Railways, kitang-kita po ng mga taga Mindanao yan. Meron ng proyekto, meron ng pondo, in-scratch ninyo ang Mindanao Railways. Alam po nila yan. Oh. Tapos sasabihin nyo, pagbentahan nyo lang sila ng 20 pesos na bigas, matutuwa na sila sa inyo. Utot nyo. Okay. Ito po ang nakakatuwa po kay BP Sara. Ako si Sara Duterte, kaya kong makipag-away sa kanal. Ito po ay sinabi niya, no? Magpakita kasi kayo mga Binay. Yan ang problema. Meron tayong senador, hindi nakikita sa Senado. Oy, biro lang. Sabihin nyo, no? Fake news.